Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakarami po ang nagre-request tungkol sa kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang demonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Demonyong kapangyarihan. Bakit po demonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding hindi ko alam kung gulo po ito. As in parang kumbaga isang sitwasyon na matindi, mabalasik. As in, nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-emerge at ang magiging target nito, maaring batas din po ito. Maaring isang bansa din po ito. Basta matindi po ito, kumbaga, kaya demonyo yung sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to. Ang didisiplina sa isang babae at lalaki na, syempre, pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man. Namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya hindi po, pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina na haharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Politika pa rin. Ayan. Ano pa sa labas? Again and again. May nananahimik na bansa. 2 ang muling mag-iiringan. Apektado tayo dahil sa ekonomiya. Maring ito'y Iran or Iraq. Sinabi ko na to dati, naulit-ulit po. Ang justice system natin na pinapalibutan ng hocus-pocus o anumang mga negative, bigla po yung maglilinaw at maayos. May isang babae na pipilitin siyang idiin. Ayan po. Isang babae, may bata, ibig sabihin po nung bata, kumbaga muli siyang parang batang pasusunurin o pananagutin, pero sad to say po, yung batang babae na ituring, maaring ito si BP Sara. Yan na naman, baka sabihin naman nila sa akin ay maka BP Sara. Binabasa ko lang po yung tarot. Nakita niyo po, kalmante lang siya. While ang daming susuporta sa kanya at mga taga-ibang bansa. Isang matinding batas ang susuporta upang ang lahat ng aligasyon sa kanya ay mapunta sa maganda. Isipin ninyo, siya na po ang ooperan ng mga 4 na banyagang malalaking bansa ang tutulong sa kanya sa kaharapin niya na pagsubok
sa kamay ng batas nating Pilipinas. Sana po yung mga mambabatas, mag-ingat po kayo sa bawat ihahain ninyo o sasabihin ninyo o ipaparatang dito. Kasi po, maaari itong mag-bounce back sa inyo later on. Sinasabi ko lang po ito, ang liwanag po. Isang banyagang malaking batas ang talagang mag-o-offer sa kanya ng tulong. At mismo siya ang bibigyan ng tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yan. Kaya lang yung isa ang talagang magpupumilit. Ito po'y banyaga. Paulit-ulit ako. Kaya sana po maisip ng bawat isa na magpakatotoo na lang. Ayusin na lang, magkasundo-sundo na lang. Kaysa sa dumating yung time na lahat ng iparatang dito sa babae ay mag-bounce back sa lahat ng mga magpaparatang sa kanya. Especially, she is being chosen kapalit ng kanyang ama. So may divine guide talaga po sila. So sana po mapag-isipan para walang gulo. Kasi po itong kapalaran na ito na pinipilit na paguhuin sila ay naku, nakakatakot po. Maraming sasalo. At sa bawat pagsalo, paglubog ng kalaban. Yun po ang nakalagay dito. Marami pong ipupukol dito sa babaeng ito. Again and again, malalampasan. At hindi lang po malalampasan, mismong ang banyagang bansa ang tutulong sa kanya. At ang mga bagong sibol na mga katipunero ay magbubukas ng daan para proteksyonan sila. Yun po ang nakikita. Again and again, kahit anong sabihin po, patuloy po ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Nawala na po ang kredibilidad ng mga businessman at saka mga malalaking negosyo. So ito ang kailangan pong agapan. Kaya lang po sa ngayon ay talagang wala, bagsak po. Hay nako, nakakalungkot. Ano po ang ating gobyerno? Bakit ganun? Ang pangit ng... Gusto ko mampagandahin po ang pagbasa ng tarot. Yun po ang lumalabas. Ako po yung interpreter lang. Taga ano lang po ako. Taga basa. Kaya kinakailangan po everyday magdasal. Yun po ang nakikita ng tarot sa ating gobyerno. Tandaan po natin, kahit anong mangyari, God gives miracle every day. Mapapalitan ba ang presidente, Che Lopez? Gamitin ko yung card. Gamitin na yung card. Neutral po kami dito ha. Wala kaming pinapanigan. So, tatanungin natin yung card. Kung mapapalitan ba si BBM? BBM. Pero wala kang sinabing taon ha. Baka mamaya. Yes, Hindi, ngayon mapapalitan daw. siya. Sabi niya ngayon daw. Oh. Sa 2028 ho, mapapalitan na ho si BBM. Election na yun, di ba? Kaya mapapalitan na ho siya. So, ang tanong dito is kung mapapalitan ba Ngayon. si ang BBM. presidente. Ngayon? Today? This year? Hmm. This year? Hmm. Baka hanggang sa ano? Tingnan Sa natin. termino niya ba? Hanggang kailan ba siya? 2028. Ay, oo. Mapapalitan niya sa 2028. Ang lakas ng dating noon. Biglaan kasi yung card niya, no? Magician. May mga elemento na parang naghihintay sa pag-alis niya or maraming nakaabang. Although kasi sa card ko, parang bumabawi ang presidente, gumagawa ng sipag. Parang masipag siya ngayon. No? May mga inaayos kasi dito ng mga issue na saka nagbibigay ngayon ng time and ano ba tawag doon? Hindi naman full force. Panahon. Full force kasi ang mga kanyang kabinete ngayon, no? Although may mga palpak naman. Meron. So, kailangan yung mga palpak niyang nasa kabinete, palitan niya na yon. Pwede ba request yun? Nagalit.
Sa palagay ko, na may issue lang ng mga balita na aalis, mapapaalis, o mapapalitan. May elementong gano'n, no? Kung hindi siya mag-iingat, may posibilidad nga na mangyari yon. Pero kasi sa akin, medyo masipag siya ngayon. Kaya niya paulit-ulit ko sinasabi noon pa kay Aiko, yung guesting ko doon, pwedeng matapos ni Presidente ang kanyang termino kapag nagbigay siya ng importance sa problema ng bayan, no? At maging yung mga problema, sana may magandang solution. I hope na matapos talaga. Yun ang inaano ko, sana matapos para at least yung susunod na magiging uupo. So, hindi agad siya mapapalitan? May, parang feeling ko nagiging siya, pero may mga elemento nga na parang naghihintay na maalis siya. No? So, huwag mo nang umasa. Mukhang bumabawi ang Pangulo. Mukha namang sumisipa. Maraming ginagawa. Okay. Sige.